Yun oh, may bago tayong customer. Laro dito. Ang problema daw ay ayaw gumana. Kailan pa ito nasira? Tagal? Ano po? Hindi. 3 days na siya ngayon. 3 days. Pay lang kami. Mga kariyal, testingin muna natin kung may resistance. Pag may resistance, good ang motor. Naka times 10 ang atmometer. Calibrate, okay. Kabit lang natin yung dalawang test probe sa plug ng electric fan. Lagay sa number 1, oh, may resistance. Number 2, number 3, may resistance lahat. Ibig sabihin, good po yung resistance niyan at normal. Subukan natin na isaksak kasi wala naman shorted. Kaya naugong lang. Pagka ganyan, naugong lang, parang pumitik lang. Ang suspect ko po dito ay shafting at bushing. Kasi parang malakas yung pag-start niya, parang pumitik lang. Baka malakas ang capacitor nito. Baklasin muna natin at obserbahan natin itong shafting. Bagong-bago pa oh. Ilang buwan na to? Ano pa lang yun? Parang kahapon lang binili ah. Hindi ah. Ang linis. Pagka ganito, baka luwag yung shafting, testingin natin. Pag maluwag, palitan ng shafting nito. Ayun oh, narinig mo? Ang luwag, hihilahin natin. Pag hinila, saksak bunot, dapat yung normal yung tunog na yan. Kasi may clearance. Pero pag inangat natin at binaba, tapos kaliwa kanan at may alog, may problema yung shafting at bushing. Ang gagawin lang, hilahin natin ng patras na ganito. Yan, sagad. Tapos alugin. Yan oh. Yan, malakas ang alog. Maluwag na maluwag ang shafting at bushing. Bubuksan muna natin. Baka may gusto ko i-shoutout, maka-video tayo. Yan oh. Shoutout sa mga taga Palmerston Subdivision, Tansa, Cavite. Sobrang linis oh. Tingnan natin ang loob kung malinis din. Ayun pa ko doon stand fan, di na? Malinis ka sa gamit, ano? Parang, oh, pati loob ng motor. Sobrang linis. Hello, di ko yan, nililinis kay Jamaro. Oh, hindi pa nililinis ang loob, pero sobrang linis mga kariyan. Grabe. Sana all. Malinis ang gamit. Oh, ayan, ang linis. Sa iba yan, puro alikabok na yan. Dahil maluwag yung shafting at bushing, tatanggalin natin yung shafting at bushing para matingnan natin kung ano siya, kung may gasgas. Unahin natin itong swing arm. Yan. Lapit ko lang yung camera para makita ng mga viewers ko. Okay, nandito, nakaharap na yung camera. Malapit na, kita na ng mga viewers natin yan. Baklasin lang po natin ito at nang ma-check natin yung shafting bushing habang naghihintay yung ating customer. Ayan po yung customer, naghihintay. Magandang dalaga. Shout out sa customers natin na nagtitiwala sa ating mga gawa. Tanggalin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Sobrang luwag po ng shafting bushing nito. Kaya i-check natin kung sobrang laki na ng gasgas. Malakas naman yung pinakang starting niya at parang pumitik na. Baka malakas pa yung capacitor. Kaya unahin natin na i-check yung shafting bushing. Kasi dun pa lang nakita na natin yung problema. Tanggalin yung C-clip para mabunot yung shafting. Biyakin ang motor. Ayun. Sumasayad. Sumasayad ang kanyang rotor sa stator core. Kaya mapapansin nyo mga kariyal oh. Ganyan. Pagka may maitim na ganyan sa rotor, halata na sumasayad siya dito sa kanyang stator. Ayun oh, may itim din doon sa ilalim. Doon tumatama yung rotor niya. Ibig sabihin, maluwag nga ang shafting. Ayan, sobrang gas-gas dito sa bandang likuran. Kung umaalog yan ng ganun, tumataas baba, kaya sumasayad. Sa unahan naman ay okay naman. So papalitan natin yung bushing sa likuran at itong shafting. Okay, papalitan po natin ito. Habang naghihintay yung ating customer, kukunin niya rin ito ngayon. Wala daw silang gagamitin, kaya hinintay na. Mabuti wala pang nagpapagupit. Kasi pag may nagpagupit, ako mahihinto ang ating trabaho sa pag-repair. Ayan mga kariyalo, gas-gas na gas-gas o gamitin. Okay, tanggalin lang natin yan dyan sa rotor. Yan, at ihahanap natin yan ng kaparehas. Nalaglag na. Ito na. Hanap lang natin ito na yung shafting na kaparehas.
Wala kang adapter po yan, ano? Adapter na, yung Tatluhan? Meron. zero flat siya. Yung plat. Puro flat na yun. Meron. Philippine? Ay, adapter. Yun lang. Yung pansaksak ba? Oo. Parang wala. Mahirap mo ako mo. Iba kasi yun. Special yun eh. Nabili ko kasi yung ano, yung initan ng tubig. Palitan lang ng plug. Hindi ba? Oo. Meron Kapalitan. palit ka? Meron. Kasi ganyan yung wire na ito, mataba. Bilog. Okay lang. Palitan lang heavy duty na AC plug. Magkano ganyan? Mura lang. Okay mga kareal, ito po yung bagong shafting na ipapalit natin. O, ganito lang. Ito yung luma, ito yung bago. Ipasok lang natin yan dyan kung saan tinanggal yung lumang shafting at ito yung bago. Pupukin lang. Ayan o, lumagpas na. Ipasok ulit sa butas. Ito yung ating lamesa na may butas. Ayan, ganyan. Tapos, sukatin lang natin kung sakto na. Okay, sakto na yan. Ganyan lang. Basta hindi umabot dun sa tornilyo na ilalagay doon sa likod. Tapos sunod natin na papalitan na yung bushing. Pagpalit ng bushing, tanggalin ang stator. Kukunin natin yung housing niya. Tanggalin din ang capacitor para mahubad natin yung stator. Bunutin lang, dahan-dahanin kung sakaling malutong na yung mga cable tie. Sumpitin ng ganyan. Yan, dahan-dahanin lang, baka maputol yung cable tie na nakatali sa windings. Mga karel, kung sakali kayo magre-repair at nakita nyo na malutong na yung cable tie na nakatali dito sa dugtungan ng windings, palitan nyo na yan, unahan nyo na bago pa masira. Kasi nabuksan na rin lang naman, samantalahin na dahil nakabukas na. Para tumagal, ayan katulad niya, malutong. Yun. Kung hindi papalitan yan, kahit inayos natin, mga ilang araw matatanggal na yan. Dapat ang sistema dyan, palitan na kagad ng bago. Talian ng bagong cable tie para maging matibay. Bumalik sa pagka-bago. Ayan o. Malalaki yung pinalit ko mga kariyad para mas matibay. Huwag manghinayang sa cable tie, mura lang yan. Kasama na sa labor yan. Walang bayad yan. Yan, tatlohin natin. Para pulido ang trabaho. Nakaharap tayong ating customer, kitang-kita niya kung paano ginagawa. Huwag tayong matatakot sa customer. Wala tayong tinatago sa kanila. Pakita natin lahat. Pati sekreto, ipakita na. Ayan. Goods na, matibay eh. Ngayon, magpapalit na po tayo ng bushing. Sa pagpalit ng bushing, ganitong klase po yung crown niya. Sungkitin lang po natin yan dito. Ganyan. Madali lang po magpalit pagka ganyan yung crown or cover ng bushing. Ito ang pinakamadaling palitan kasi bubukahin nyo lang yung pinakang crown niya. Ayan, mga ngipin. Paikot. Ayan, tanggal na. Nabuka na. Ayan, tanggal na yung bushing. Ito po yung luma. Palitan natin yung bago. Ayan, maraming bushing. At hindi po tayo nauubusan yan. Dahil yan po ang karaniwang nasisira sa mga electric fan. Ipasok lang yung bushing dyan. Ayan, nakapasok na. Itagilid lang. Tapos sundutin itong mga ngipin niya, papasok. Ayan. Sunod-sunod lang. Tagilid lang yung bushing. Tapos sundutin para pumasok yung ngipin. Yan. Basta paikot lang. Tapusin lang lahat yan na may pasok lahat. Tapos isentro na natin yung bushing. Yan. Kailangan matigas ang pagkalagay. Kasi pag maluwag yan, aalog ulit yan. Goods na po. Ibalik lang sa dating pwesto. Pagka ang electric pan ay naugong lang, ibig sabihin buo po ang thermal fuse. Saka may resistance tayong nasukat kanina, ibig sabihin buo yung windings. Naugong lang, posibleng shafting at bushing ay nakita nga natin na puro gas-gas. Ayan. Tapos lagyan natin ng blower
spacer at susukatin natin sa dati niyang pwesto kung sakto na. Ayan, sakto na kaagad. Sa nagtatanong na subscriber ko sa YouTube kung paano maglagay ng spacer, isa-isa lang po. Dito po nilagay ko yung dalawa. Dapat isa-isahin muna. Pagka kapos, saka magdagdag ng pa isa-isa hanggang sa tumama. Ito dalawang nakalagay, dalawang spacer at blower, isang blower. Ayan, sakto na. Subukan natin yan, nalagyan ng blower sa unahan. Tapos, isang spacer lang na manipis pero matigas. Yan. Tapos sukatin natin dito. Isa lang po yung nilagay ko ha. Pagka yan ay maluwag, magdadagdag po tayo ng spacer. Yan. Medyo maluwag po. Magdagdag tayo ng isa pang spacer. Ganyan lamang po ang paglagay ng spacer sa ating subscriber na nagtatanong. Shout out sa iyo, sir. Sir Cedario R, ikaw ang nagtanong. Nandito na po ang sagot. Isang spacer po yung dinagdag natin na medyo makapal. Tapos ibalik ulit, sukatin ulit hanggang sa makuha yung tamang spacing. Ayan, sakto na po yan. Saka po natin bunutin ulit para tumibay at tumagal ang gawan natin. Lalagyan po yan natin ng langis. Ito po yung langis. Sapat na langis. Huwag sobra, huwag kulang. Kasi pag sobra, malulunod naman. Pag kulang, madali siyang matuyo. Basahin po natin yung foam dyan sa may bushing niya. Okay na yan. Ganon din yung kabila. Tapos, ipwesto na. Ayan. Itornilyo na natin. 4 na tornilyo, ibalik. Tapatan lang po ang paglagay para sabay ang paghigpit. Dito sa kabila. Paglalagay doon, dito naman. Ayan. Tapos dito, ang paglagay po ng tornilyo ay simula sa likod, papunta sa unahan ng harap. Bihirang-bihira po yung sa unahan ang pasok ng tornilyo niya. Puro sa likod po, papunta sa harapan. Yan, higpitan ng lahat. Tapatan din. Yan. Yan, okay na siya. Ibalik lang yung mga tinanggal kanina katulad nitong wire. Tornilyohan dito para hindi mahila. Yan. Tapos yung capacitor niya ibalik sa dating pwesto. Hindi na natin i-check mga kariyan. Pag mahinang umikot to, may problema ang capacitor. Pero sa tingin ko, hindi ko naging suspect yan dahil malakas po yung start niya kanina, pumipitik sa unang arangkada yung motor. Umuugo nga lang dahil maluwag yung shafting bushing. Yan. Naibalik na. Balik na rin yung swing arm. Pagka ayaw pumihit sa kaliwa at kanan ng electric fan, ito po ang may problema. Dito sa swing arm at saka dito sa gearbox. Ayan. Tapos ibalik natin yung C-clip ito. Dito. Ayan. Naibalik na. Para mas ma-reset yung shafting bushing, posible kasi ito na masikip. Pukpukin lang po natin dito sa dalawang kanto ng tigta-tatlo gamit ang martilyo o kaya plies. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan po, pre-wheeling na. Sobrang luwag na. Kanina medyo masikip. Yan, walang alog. Good yan. May play. Goods na goods. Saksak sa outlet. Ayan. Ilagay natin sa switch number 1. Ayan, mga kariyat, gumana na. Ayan, pumipihit na sa kaliwa at kanan. Number 2. Good na yan. Number 3. Okay, good na yan. I-steady natin.
Okay, i-off natin. Bunutin sa outlet. At ibabalik na natin yung mga parts niya. At habang isa-isa po natin ibinabalik na ang iba't ibang parts niya para ma-fix na ito. Shoutout po sa lahat ng ating mga subscribers dyan na masisipag mag-like and comment. Lalo't higit po dun sa masisipag mag-share ng ating mga video. Maraming salamat po sa suporta nyo. At thank you din po sa lahat ng mga nag-like and comment, nag-share sa nakaraang latest video ko. Katulad ni na Sir Andres Vargas, Manuel Uy, Jamal Boy, CK Trading, Mac Dion Mart, Lorenzo Advencula Jr., Jeffrey De La Cruz, Wilmore Vicioso ng Sorsogon, Salvi Mabilangan, Eli Bilotindos ng San Pedro Laguna, Lorendo Isidro, Gani Pitilla, si Dario R, Ray Abdurasid ng Hulusulu, Bencio Bergenio ng Cabanatuan, Henry Espiritu, Donato Matias, Senior Citizen ng Malibay, Pasay City, Ramilo Bernardo, Carlito Senior Negro ng Cainta Rizal, si Rico Saibo, Edgardo J.R. Dato ng Bataan, at doon din po sa lahat ng mga silent viewers ko dyan na nanonood pero hindi nagko-comment. Shoutout din po sa inyong lahat. Ayan mga kariyan, naikabit na natin yung mga ibang parts niya. Nabuo na ang electric fan. Saksak lang natin ito sa outlet. Switch natin sa number 1. Ayan mga kariyan, gumagana. Good na yan. Malakas pa yung capacitor niya, hindi na kailangan palitan. Number 2. Ayan. Number 3. Ayan, goods na, goods. Steady natin. Ayan, gumagana. Okay, anong masasabi niyo, ma'am? Goods na yung electric fan mo. I-off na natin. Bunutin sa saksak. At finished product na yan. Lilinisin na lang. Kasi puro grasa na. Tapos na po. Hanggang ganun lang po. Pagka umuugong ang inyong electric fan, posibleng shafting bushing lang. Check upin nyo lang. Okay, paki-like at paki-share po ng video. The real life Dickens, real blood. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.